So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa ating Panginoon. I'm Nicole Wanawan from Batch 6 and this is my day of devotion. So, ang concept po natin ngayon is, narinig mo na ba yung first gospel or yung Jesus, the promised seed? So, Jesus is the promised seed fulfills God's first gospel word in Genesis chapter 3 verse 15. From the moment humanity fell, God announced a Savior who would crush the serpent's power and restore what sin destroyed. Jesus is that victorious seed, born in humility yet destined for triumph. Not only that he is the seed of the woman, but he is also the seed of Abraham and the seed of David. His coming proves that God keeps his promises and that redemption was always his plan from the beginning. So, yung yung Bible reading natin is Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Sa Tagalog naman po is maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapoot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, nag-start nga po yun is yung, di ba, nagkasala nga si Eva at Adan, which is dahil tinukso siya ni Satanas, so yung whole world is nahulog sa parang darkness or kasalanan. And ayun yung, dun lumabas yung unang pangako na, which is babalik si Jesus para iligtas tayo sa kamatayan at para iligtas din tayo sa kasalanan. So, ang teachings naman natin is Jesus is the seed of the woman. So, yung Jesus is the seed of the woman, ayun nga yung pinapaliwanag na dudurugin niya yung ulo ni Satanas, kasi nga 'di ba na ano tayo sa mga kasalanan. Na ayun yung naging dahilan kung bakit nag-start yung nagkaroon ng mga teritoryo na about sa hindi naman dapat na nalalaman ng mga tao. So, pangalawa, Jesus is the seed of Abraham. Ito naman yung sinabi ni Jesus kay Abraham na mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Mesaya sa pamamagitan ng Mesaya, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. At ang pangatlo naman is, Jesus is the seed of David. Ayun naman yung sinabi niya sa mula sa iyong lahi, papanganak ang Mesaya at yung Mesaya ay ang siyang maghahari sa lahat, or He will rule the nation, which is si Jesus Christ. So, next is application. Number 1, aim to be a herald of King Jesus. Yung i-goal mo sa buhay to become herald of Jesus. Herald of Jesus is parang John the Baptist. Yung parang you are preparing the way of Jesus Christ. Like, diba, sa una ko nga sinabi na darating si Jesus Christ para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, pinaprepare natin yung way niya, yung daanan niya, kasi nga, para kapag dumating siya, andun na lahat. Yung buong mundo is nasakop na ng ebanghelyo. Pagdating niya, nasakop na ng buong mundo yung kaharian ng Diyos. So, ang pangalawa naman is be a blessing just as you have been blessed. So, ito yung sinabi ko, we are children of Abraham sa pananampalataya. Maraming mga anong tawag dun? Parang religion tayo dito sa mundo. So, magkakapatid pa rin tayo kasi magkakapatid tayo sa pananampalataya dahil kay Abraham. Kay Abraham tayo nanggaling. Ayun. So, ang last naman po is contribute to the defeat of evil and darkness. So, ayun nga, kaya nga dumating si God is para i-destroy niya yung mga works ng devil. Kaya, nag-shrink yung territory ni Satanas, while Jesus Christ is, yung territory niya is lalong lumalago, lalong lumalawak. Kaya dapat ang gawin natin is parang let's start na mag-contribute doon sa i-contribute natin yung pag-defeat sa darkness, like magkaroon tayo ng magandang relasyon sa pamilya natin, sa kamag-anak, sa partner, sa siblings, sa friends. Gawin natin
Kasi, representative tayo ng healing power ni Jesus Christ. Ayun nga. And need tayong mag-contribute to defeat the darkness na ginawa ng devil. And, ayun po, salamat po sa pakikinig. Yun lang po ang natutunan ko ngayong araw ng devotion ko. Thank you.